Magandang araw mga banateros, at eto na nga, mainit na mga balita ang ating i-reaksyonan ngayon at ibabalita sa inyo. Naku po, grabe ho ang tindi ng mga bangayan sa politika dito kay Lacson, kay Amy Marcos, at ngayon naman po dito kay Claire Castro at saka kay Magalong. Naku, palakpakan. Magandang laban to. Isang kilala at honorable person at isang ewan ko kung yung honorable ba yung isang yun. Nako, as in matindi yung bangayan ng nangyayari, at ang matindi pa ho niyan mga kababayan, idinikit na naman ng mga Duterte. Ay sus, hayop talaga. Iba talaga. So anyway, mga kababayan, ito muna, pag-usapan muna natin itong ito, reaksyonan lang natin ito. Picture muna, picture. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo, kasi sa mga nanonood 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung picture muna, ayan. Alam nyo, kasi nung nakaraang araw, di ba, kilala nyo naman yung nag-withdraw ng support na kay Marcos na isang kernel dyan sa AFP, nayanig. At ang balita nga ho natin, mga kababayan, masusundan pa daw ito. Yun ating naririnig sa palipaligid, masusundan daw pa ho ito, at marami pa rin daw hong mga in a peaceful manner, they would withdraw their support from the president. That I do not know kung sino-sino yan. Naririnig natin yan sa mga bali-balita, napapanood natin sa mga social media, na meron pa nga daw mga lalabas pang bayani na masasabi natin dahil naninindigan na tama na, it's enough. Hindi na ho, bakit ho kanyo? Kasi number one, yung issue ng lumalakas ang NPA sa administrasyon ni Marcos, yan ay kinagagalit ng mga kasundaluhan, dahil tandaan niyo, mga ito ay may malalim na laban sa mga NPA, dahil sila po ay namatayan ng mga kaibigan, kamag-anak, at yan nga ho yung kanilang nakikita ngayon ay ang pagkakasundo nito ni BBM at yung mga supporter ng NPA na kasamahan nila sa Kamara. Ayaw ho, hindi ho gusto ng mga militar yan. At yan po ang isa daw sa dahilan ng mga pag-aaklas. Hindi na pag-aaklas. Pag-withdraw. Mali ang term kong pag-aaklas. Pag-withdraw ng ilang nasa military. Yan ho, ikwento ho sa atin ng ilang mga kakilala ho natin. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ho natin, para lamang po, disclaimer lang ho, wala ho tayong personal knowledge dyan. Pero may naririnig po tayong mga kwento-kwentuhan. Dahil po dyan, napareact na po ang ewan ko kung masasabi ba natin pinakapangit o walang kwentang tao sa larangan ng political commentator. Ito si attorney ba ito? Ano nangyaring attorney ito? Totoo ba ito? Baka naman fake news to. Puro salungat yung kanyang titulo, yung attorney, salungat sa utak niya. Yung Jesus, salungat sa ugali niya. Sabi nga ni paring Jack, ni Sir Jack. Sabi nga niya isama natin banitero, sabi ba naman niya. Wala namang baklang Jesus. Sa bagay, tama siya doon, di ba? Pero ito ang Jesus na, ba't kaya pinangalan ng nanay niya dyan sa kanya, no? Nasagwa? Pwede bang bawiin? Dapat hindi pinapayagan yung mga ganyan na yan ay papangalan mo. Mantakin mo, halimbawa lang, hindi ka kapanalig ng mga Kristiyano. Tapos makikita mo, pangalan niya, alam mo ba, si Jesus ang tagapagligtas ng ating buhay at pag tayo may kasalanan, tapos makikita nila, Attorney Jesus Palsis, ano ba yan? Ba't naman ganyan? Akala ko ba tagapagligtas ng sanlibutan, ba't ganyan yan? Di ba, ang pangit, dapat talaga palitan mo yung pangalan mo. Palsis, yan ang bagay sa'yo. Palsipokado ka kasi, lagi ka mali. Sabi niya, tandaan nyo mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man ang suporta ng mga DDS, pero hanggang online lang sila. Naku. Gago! Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Gago! Mas madami daw sila. Pero wala naman siyang naipanalong kandidato.
Wala naman nanalo sa mga pinklawan. Wala namang nanalo sa mga dilawan. Di ba? Kaya, sana kung mas marami kayo, ni nanalo sana si Leni Robredo. Lagi naman siyang ulat. Kaya nga tinan mo, doon na lang tumakbo sa kanila para manalo siya sigurado. Kasi tama nga naman, nakaka-depress nga naman yun. Ilang beses ka nang tumakbo, Vice President nung panahon ni Pangulong Duterte, Vice President ka na. Di ba? So dapat, ang laki na ng advantage mo. Kasi Vice President ka, talo mo si Bongbong Kuno, di ba? Di sana, panalo ka ng presidente. Kaya lang, sinamahan ni BP Sara Duterte, si BBM. So panalo ngayon si BBM. Dahil sa pagsama yan ni Vice President Sara Duterte. So therefore, ang mga Duterte talaga may tunay na bumobotong supporter. Kung sinasabi mo ang DDS hanggang online lang sila, nagkakamali ka dyan. Baka kayo hanggang karsada lang. Ilan lang kayo? Umabot ba kayo 1 milyon? O sabi mo na umabot kayo 1 milyon, 2 milyon sa kalsada. 2 milyon na, to be safe. Hindi pa rin kayo majority. Ilan ba boto natanggap ni Vice President Sara Duterte? Siya ang pinakamalaki. Mas malaki nga sa presidente. So, ibig lamang sabihin yan, yung pautot mo na wala namang kaming bilang, ay kalokohan. Gago! Diba? Hindi ka kayo nananalo. Yung 8 diretso nyo, 8 inodoro. Hindi, although tayo, again, ako po, I do not encourage rebellion from our military. But one thing is for sure, na nakasaado sa ating konstitusyon that the AFP is the protector of the constitution and of the people, not of the president. Malinaw ho yan sa ating konstitusyon. So sana, itong mga AFP natin would follow the will of the people. Okay? Yun lang ang sa akin yan. Ngayon, nagkakaiba-iba tayo kung ano ang pananaw natin, kung ano ba ang will ng tao. Basta ang sigurado ko, ayaw na nila kay Marcos kasi negative 3 na si Marcos. At gustong-gusto nila kay Vice President, ang mga tao, dahil kita mo naman, nung siniraan, lalong bumulusok pa angkat. Di ba? Si Marcos, bumulusok pa baba. Tandaan nyo ito, simpleng-simple na lang eh. Yung nanira, bumulusok pa baba. Yung siniraan, bumulusok pa taas. Ano ibig sabihin nun? Sino ang gusto ng taong bayan? Yung nanira o yung siniraan? Doon pala malalaman mo na, di ba? Kaya nga alam nyo, mga kababayan, biglang nakakapagtaka. Ako, ito, medyo nung napakinggan ko ito, sabi ko, wow, ano kaya ang dahilan nito? Bakit nakipagpulong ang bagong Chinese envoy kay Marcoleta? Ba may ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Yun po, unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat ka niya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayun. Naku po, nag-usap sila. Ano kaya pinag-usapan nila? Isasabihin kaya ni Marcoleta ito. Senator Marcoleta, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi, alam mo, ito walang biro ito ngayong mga panapanahon na ito, kahit ito sa Africa, yung isang leader doon ay nakipag-usap ang China. China na ang pinaka-partner nitong African country na ito, yung ano ba yung Volcano? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero dahil doon umaasenso na yung ano nila, tinaboy nila yung mga western world kasi inaapi nga naman sila. So dito sila nakipag-usap sa China at dahil doon umaasenso sila. Hindi kaya ito ganito rin. Naku! Hindi ko alam pero bakit kaya sila nakipag-usap dito kay Marcoleta? Alam mo kasi ito si Marcoleta. May nagsabi sa akin kasi tinanong ko. Siyempre, presidente si BP Sara Duterte, di ba? Sa 2028. Yung nagsabi sa akin, alam mo magandang kumandidatong vice president? Si Marcoleta. Hudyat kaya ito? Hudyat kaya ito? Na may sumusuport. Kasi alam mo, ito, whether you like it or not, malaking bagay yan. Yung suporta ng ibang bansa sa isang magiging leader. Di ba? I mean, sa lahat-lahat naman. Sa dami-dami namang i-invite ng Chinese ambassador, bakit si Marcoleta? Naku po. Isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa yung pagkakasulat niya, Gibo pa Gibo talaga, no? Sana isang araw makapagkapi tayong tatlo. Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa, pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Diba? Tama po. So nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap
Sa lahat ang dapat kausapin. Naitanong nyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po. Yung palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na si pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ay ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa yung trend. Kami gawa yung trend. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa. Bahala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila Ganon ang China Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? Yung interes ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa lumipat ng paksa, yun ang sasabihin ko, pasubali doon sa ating mga Kaya kabayan. unahan na kita. Nababasa ko yung isip mo Baka kasi mo niya, ikat na naman ito. Ikat, at pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala na masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Lang kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala na maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga nasa gobyerno. Bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Yan. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun palang zero-sum game ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga magbabatas. Lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong pa naman yan? Baka naman isip-isipin, itong mga taong ito, inibita ko na nga Tinatanong mo pa. Tinatanong mo ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo, bakit? Malay mo naman, baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa kaya nga... Wala pang lawmakers, ano? 1 month pa lang naman siya Opo. Malay mo naman, sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang... Ang speaker naman siguro. Hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimitahan. Kasi magaling siyang mag-research Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na... Hindi, actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yan, sasabihin nila yung totoo, ba't nakipag-meeting? Hindi, I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapit na ng palapit ang 2028. Ako, ito lang ang sa akin. Palapit na ng palapit ang 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan niyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talaga ang concern nila di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Yung ating mga nasa oposisyon, nasa gobyerno. Ang iniisip, anong kapakinabangan ng Amerika? Siguro, baka nag-isip lang yan ng kapakinabangan nila pagdating sa nakawan. Pero pagdating sa pakinabangan ng sino ang dapat nating makipagtulungan, ang iniisip lang nila, itong Amerika. Sa bagay, kung meron ka nga namang perang hindi mailabas ng Amerika, sino kakausapin mo? Ala naman yung China. Sino kakaibiganin mo? Ala naman yung China. Siyempre, kakaibiganin mo, Amerika. Di ba? Kaya nga, yan ang bulong-bulungan ngayon na etong si Marcos, kaya nakikipag-usap sa Amerika, nakikipagkasundo, dahil doon sa mga atraso niya, bank account nila, na hindi mailabas sa Amerika. Kaya todo-todo sip-sip nila sa Amerika. Yan ang mga usap-usapan ngayon sa social media.
Pero ngayon, alam natin na magpapalit na ng presidente soon. Sabi nga nila it's just, although it's 3 years, 26 na ngayon, 2 years, parang 1 year na rin yan. Starting next year, 27, dyan na nagsisimula ang kanya-kanyang pagsuporta doon sa mga posibleng maging leader. Ito kayang hakbang ng China na pakikipag-usap kay Marcoleta ay merong kaya itong kaugnayan doon? I-comment nyo nga dyan kung ano sa tingin ninyong kinaugnayan yan. Kasi ako parang yan ang naiisip ko Parang merong dahilan. Hindi naman out of nowhere na gusto kitang kausapin. Kwentuhan tayo, inuman tayo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Laging may agenda yung mga ganyang klase. Actually, hindi nga masyado na ibalita ito pero alam na natin na mukhang may pinaplano. Hindi natin alam. Ito may papakita ako sa inyo dito. Kasi natatawa lang ako dito Yung awayan ni Claire Castro at ni Magalong. Tingnan ninyo. Kasi si Magalong, issue ngayon yung palakasan. Alam nyo, ito, naging karanasan ko din ito sa mga humihingi ng tulong. Kasi siyempre, sinasabi, nababanggit ko at nakikita nila siguro sa mga picture na nakakapictura natin ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Lagi silang lumalapit sa akin na akala naman makakatulong ako which is hindi naman po ako ganun na kausap ko minsan, nakakapicture ko yung mga politiko pero hindi po ako kasi yung bida-bida, epal-epal na tulad ng ibang mga vlogger dyan. Minsan humihingi sa akin, hihingi ng guarantee letter. Ngayon, issue kasi yan. Kasi bakit ba kailangan ng guarantee letter para lang tulungan ka ng gobyerno? Halimbawa, hingi sila ng guarantee letter from this senator or from this congressman or from this mayor. Tapos dadalhin mo ngayon sa DOH hospital o sa mga public hospital para yung guarantee letter na yun, palabasin ka na o payagang parang yun na yung bayad mo muna at babayaran na lang nung politiko kung sino man yun. Bakit may ganun? Bakit hindi na lang ibigay ng diretsyo? Yun ang hindi ko magets Bakit may mga pondo, mga senators, congressmen for medical bills ng mga constituent nila o ng mga nasasakupan nila? Bakit hindi na lang matik na? Sa lugar na ito, halimbawa, sa city na ito, City A, bibigyan namin kayo ng 50 billion para sa mga magpapa-ospital. Matik na yan, nandun na sa ospital, babaynos na lang, lahat ng mga magpapagamot. Bakit kailangan mo pang lumapit doon sa mayor, congressman, na magbibigay ng letter? Sige, yung letter kasi na yun, parang guarantee letter na yung pondo ng congressman o pondo ng mayor o pondo ng senator, doon kukunin yung pambayad. Bakit hindi na lang kunin doon sa mga mayor, sa mga congressman, sa mga senador, yung pondo, tas ilagay doon sa ospital? Tapos, minus na lang. May pumunta dito, anong distrito ka? District 2. Sa District 2, may ganitong pondo, minus. Bakit kailangan mo pang lumuhod doon sa hayop na congressman na yun para lang makautang ka? Pera naman natin yan para iboto. Yung ba ibig sabihin nun? Para maalala si congressman, di makalimutan. Di ba? Ang pangit niyan Ngayon, sinitayan ni Magalong. Dahil nga merong panukala daw doon sa budget ng 2026 na anti-EPAL bill. Sa totoo lang, ang tagal na niyang anti-EPAL na yan, hindi nga nasusunod yung mga pangalan. Dapat wala, mga picture ng mga politiko. Di ba? Dapat wala nga, pero nandyan pag nagpapagamot. Ito, panoorin na ito Sa ngayon po, mawalang galang na sa kumakain Baka masuka kayo dito. kita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. Number 1 kayo dyan Ultimo nga pangalan ng mga bigas. Pangalan, BBM. Di ba? Kaliwat kanan ang pamimigay ni Marcos. Nandun mukha niya, pati si First Lady nakingialam. Kayo ang EPAL. Dapat hindi nyo nilagyan ng anti-EPAL bill. Dapat nilagyan nyo anti-Marcos bill. Di ba? O anti-Romualdez bill. Isa pang EPAL yan. Napakatinding kaepala nun. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Hintayin po natin ang mga guidelines pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na natin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro So, sinungaling. Yan ang sabi ni Magalong dahil daw doon sa sabi ni Herbosa, yung sekretary ng DOH, na sinasabing hindi naman daw nagre-rely ang mga ospital sa guaranteed letters. Alam mo, isang katarantaduhan yan. Hindi totoo talaga yan eh. Sinungaling talaga eh. Ang dami kong experience na ganyan. Hindi makakalabas, hindi makakaano, kailangan talaga ng guarantee letter, hihingi yung hospital para mabayaran yung bill mo. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo hindi kayo nakarely. Kasi sinungalingan, tama si Magalong dito. Alam mo, pag si Magalong naman may mali, pinupunan natin eh. Pero tama si Magalong sa pagsasabing sinungaling talaga itong sekretary ng DOH na sabing hindi kailangan. Kalokohan. magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Naks. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. So, yun ang punto ni Claire Castro. Sabi niya, hindi pa nga nagsisimula kasi parang kasisimula pa lang nitong anti-EPAL bill. Nasabi niya, siya lang daw, si Marcos lang daw. Parang ICI din yan eh. Ano yung sa ICI? Na parang anti-corruption si Marcos, di ba? ICI, gumawa. Pero wala namang power yung ICI. So, ibig sabihin, bullshit lang, kalokohan, katarantaduhan lang yung sinasabi ninyo. Walang saysay po yung ganyang statement. Kasi until talagang maramdaman ng taong bayan yung hindi na kailangan ng guarantee letter para mabayaran yung kanilang hospital bill, lahat yan para lang sa optics, para lang sa panglabas. Hindi talaga para totoo. Isa na namang propaganda lang ng Malacanang. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang labo ng logic niya, no? Ang labo ng logic niya. Kung sa tingin niya, EPAL, bakit daw maraming guarantee letter ang Baguio City? Kasi nga, ma'am, kailangan ng guarantee letter para mabayaran at palabasin yung pasyente. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Tapos sasabihin parang sinasabi nito, pinupunan niya, pero ginagawa naman nila. Naturalmente, kasi kailangan, pinupunan niya nga ngayon, kasi nga sinasabi ni Magalong, hanggang ngayon may ganyang pangkalakaran. Pero wala kami magagawa kasi kailangan para lumabas yung pasyente. Kailangan talaga namin mag-issue ng guarantee letter. Yun nga yung problema ngayon. Tapos sasabihin ni Secretary Herbosa na walang ganyan, na hindi kami nakadepende sa guarantee letter. Pwede naman kahit wala. Kalokohan. Yan yung sinasabi ni Magalong na kasinungalingan. Ito si Claire Castro, utak nasa talampakan Gamitin mo minsan, ma'am, yung utak mo. Wag mo nang iwan sa talampakan mo. Nakasiksik sa sapatos mo Di ba? Yun yung sinasabi Sinasabi natin na wag naman ganyan. Alam mo, Miss Yusek Claire, yung utak mo talaga, hindi ko alam paano naging abogado Natural talaga mag-i-issue ng guarantee letters ang bawat LGU kasi kakailanganin nga Tanggalin nyo yan. Ako ito, challenge ko Tanggalin nyo yan, ilipat nyo yung budget doon na mismo sa ospital. Di ba? Huwag na nanggagaling sa LGU, huwag na nanggagaling sa mga congressman, doon na mismo sa ospital. Go tayo dyan. Ang mga
mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana magamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Helbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may nagagarantiya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po magagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan. Kaya nga, yan nga yung sinasabi. Di ba? Ang gulo mo kausap. Tingnan mo ako ang punot-dulot ending ng sasabihin niya ha. Tingnan nyo. Sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-unang, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man pong problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ano kaya ang nito? Obsession nito sa mga Duterte. Crush niya kaya si Pangulong Duterte? Hindi ko talaga magets eh. Ano ang obsession nito na ang layo-layo ang issue tungkol doon sa pinirmahan ni Marcos na budget, tungkol doon sa anti-EPAL, tungkol kay Magalong, naidikit niya pa rin ang mga Duterte. Hindi ko talaga magets eh. Anong level ang utak meron ito? Bakit ganun ang obsession niya sa mga Duterte? Alam mo tuloy, yung mga haka-haka ng mga tao na ikaw ay talagang inilagay dyan sa pwesto para i-troll lang o i-bash lang ang mga Duterte. Nilagay ka lang dyan ni Marcos para i-bash at banatan lang ang mga Duterte. Yan tuloy nagiging totoo sa tingin ng mata ng tao. Kasi nga, ganun ang ginagawa mo. Kahit iba na ang issue, kahit iba na ang topic, mga Duterte pa rin ang nasa bibig mo. Anong meron ka? Bakit ka ganun? Ha? Hindi ko magets eh. Sa totoo lang ha. Hindi ko magets kung bakit ganun ang utak nitong tao na to. Wala talaga sa hulog eh. Siguro, hindi ko alam kung meron ka bang kamag-anak na namatay dahil sa war on drugs. O baka galit ka lang talaga sa sumusubok ibagsak ang droga. Diba? Ewan ko kung anong merong ewan ko kung anong meron kang ha. Sana eventually mabago yung pananaw mo.